the very reason to live. Alam nyo, life with Christ is a life full of meaning. Mayroon kang reason bakit ka nabubuhay. Hindi ang buhay, eat, drink, and be merry, work, then tomorrow you will die. Hindi ganun ang buhay. Mayroong very reason. May purpose yung buhay na yan na binigay sa'yo ng Panginoon. Lalong-lalo na yung kaligtasan. Bakit ka naligtas? Bakit ako naligtas? May purpose si God. Dapat yan ang masundan natin. Kaya ang life is so meaningful. Pag nakita nyo na, ganun pala ang plano ni God. Ang plano ni God sa buhay ko ay napakataas. Na kinakailangan kong masundan. Pero pag nasundan ko ang plano ni God, ang buhay na yan is worth living. Ang buhay na yan is worth dying also. Yun po ang maganda sa buhay. Kaya sana natagpuan nyo ang reason bakit kayo may buhay. At dapat matagpuan yan ng bawat tao. Pag hindi natagpuan ng tao yan, karamihan ng buhay dito, yun lang. Magpakasarap sa buhay, magpakayaman, sigit tikman ang lahat ng kamunduhan dahil yun lang ang abot eh. After that, no more. Then you gonna die. Yun lang ba yun? Sa Kristiyano, hindi ganyan. Kaya sa atin, every minute, every day, every week, every month, na kung saan tayo mga kapatid ay nabubuhay, full of meaning yan. At sana makintindihan natin yan. Aanhin mo ang lahat. Sabi nga nila, karamihan dito, ang isang mayaman kong kaibigan na pastor, sabi niya, alam mo, nung ako'y nagkasakit, yan sabi niya nga walang kwenta ang pera pag nagkasakit ka. Sabi niya, hindi ako millionaire, I'm a billionaire. Diba pag ikay nagkasakit, walang kwenta lahat ng pera mo. At ang nakita ko lang, makwenta lang ang buhay ay ito. Yun lang ang pinaglingkod ko sa Panginoon, yun lang ang full of meaning. Ang mga buhay na hindi na ipaglingkod sa Panginoon, walang kwenta, sayang. And that's true. That's really true. Kung ako piliin ko lang ang mas mayamang buhay, wala ako dito sa Pilipinas, hindi ako nagpapastor dito. Nagpapastor ako sa ibang bansa. Pero hindi yun ang pinili ko. Ang pinili ko, ang purpose ni God sa buhay ko. Kung anong purpose ng Diyos sa buhay mo, dapat masundan mo yan. Because yan po ang pinakamasarap na buhay. Panatag ka na, peaceful ka na, protektado ka pa ng Diyos, preserve pa ng Diyos ang buhay mo, hindi wasak ang buhay, hindi buhay na nagdurusa, hindi buhay na bubuhay sa kasalanan. Amen? At dahil dyan, ay pambihira, full of meaning ang bawat trabaho na gagawin mo. Kahit na ikaw, ang trabaho mo sa bahay lang, nagtatrabaho ka kung may business, kung may nagtatrabaho sa palengke, full of meaning yan. Bakit? Kasi kahit anuman ang ginagawa mo, mayroon kang purpose. At ang purpose ni God, ang siyang sinusundan mo. Amen? At yan pong kailangan sa panahon natin ngayon. We are living in the last days of the last days. Sabi nga nila, we are living in the last minute of the last days. As you see the day approaching, you see the signs of the times coming in, Jesus Christ is coming back. At wala ng panahon na you will play around in serving God. Hindi. Kailangan magsamantala na tayo. Marami ng panahon tayo nasayang. Amen? Nais kong buklatin ninyong mga Bibles ninyo. Found in the book of Romans, please. Romans chapter 4, verse number 18. Bago tayo pupunta sa Hebrews chapter 11. Okay? Romans chapter 4, verse number 18. To verse number 21. Sabi sa verse 18, who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb.
He staggered not at the promise as God of God, though through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Chapter 11, verse number 1. So faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, first weekend service natin, I want to challenge you by giving you a message entitled, Stronger Faith for 2021. Kung malakas na ang pananampalataya mo sa 2020, I pray that it will be more stronger than before sa 2021. Now, according to our text in the book of Hebrews chapter 11, verse number 1, ang sabi diyan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, this is not the definition of faith. Tandaan nyo, ang Matthew 11:1 is not the definition of faith, but rather it is the description of faith. Hindi ito definition, ito description of faith. It doesn't tell us so much what faith is, as much as it tells us what faith does. Yan. Kaya ito po ay description. What is really faith? There are four. Ano yung faith? Ito po ang meaning niya. Faith, number 1, is trusting God. Yan ang pananampalataya. Christian faith is trusting God. Okay? Ano pa? Another meaning niya is faith is taking God at His word. Kung ano ang pinangako ng Diyos, ay iyong pinanghawakan. That is faith. Okay? 3, faith is acting like God's word is true. Ayan. Hindi lang faith is taking God at His word, but faith is acting. Acting. That what God promised is true. You must act on it. Hindi po pwedeng, nanampalataya ako dyan, pero walang aksyon. Walang movement. Why? Because faith is acting like God's word is true. Now, alam ba ninyo, nasabi ko na nung nakaraan yan, that there is always a risk when you take faith. Because you will not go on the normal. Pag gamitin mo ang pananampalataya sa Diyos, you will go beyond reason. Kaya may risk. For I like to take rest. I like to take risk when God is with me. Because I know that risk will be, eliminated when God is with me. Hello? Okay? Ano pa? D. Faith is not only acting like God's word is true, but faith is testing in the promises of God. Susubukan ko Hindi po pwede na wala akong gagawin. Hindi po pwedeng nanampalataya lang. Kailangan kong masubukan. Kailangan kong mapatunayan. Kaya I will step out by faith. Amen? Because the just, sabi na ng Bible, the just shall live by faith. Kaya napaka-importante. Yan po ang meaning. Yan po yung description ng faith. Faith is trusting God. Faith is taking God at His word. Faith is acting like God's word is true. And faith is testing in the promises of God. Sa taong ito, dapat susubukin natin. Sabi naman ng Panginoon yan Malakay 3:10. 3:10 ba yun? Ano sabi? Ito, sa gitna. Bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meat in my house. At sabi niya, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts.
Subukan mo ako. Lagi na lang sinusubukan mo ang kaya mo. Panahon na! Subukan mo naman ang kaya ko. I-try mo naman ang magagawa ko. Alam kong hindi mo nakikita. Pero gusto mong makita, subukan mo. Subukan mo ako. Hindi sinabing subukan nyo kayo. Amen? Kaya every time I give my tithes and offering, every time I give my commitment to the Lord, I'm trying to challenge God. Ang sarap po nang i-challenge si God. Iba sabi, ay wag, i-challenge mo si God, delikado ka. Hindi po. Pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, masarap i-challenge si God. Sa mga imposibleng bagay na hindi mo magagawa. Bakit po? Doon masusubok ko. Ikaw talaga kasi yun ang pananampalataya eh. Ang pananampalataya ay is what? We need to test and try God at His promise. Kung totoo o hindi. At ako po, sa tagal ko nang nagpapastor, nasubok ko na si God eh. Hindi siya nagmamaliw, hindi siya nagkukulang. Therefore, lalo ko pang susubukan. Bakit po? Pag na-experiensyahan mo na kasi, paano kumilos si God in a great and mighty things, hindi ka na matatakot mag-try uli. Bakit? Kasi, subok mo na siya eh. Amen? So, napakaganda. Okay? Yan ang description, yan ang meaning ng faith. Okay? Now, move. Okay? Ito, nais kong ipakita sa inyo, unawain nyo ito mabuti ha. Faith is not hope. Ang pananampalataya, hindi hope. Magkaiba yan. Okay? Hope is an earnest, intense expectation of there being a change. Nag-i-expect ka na there will be something that will happen. Hope yun. Pero hindi yun faith. Okay? It is not also wishing. Kasi karamihan ang hope, wish ko lang, baka wish ko lang. Hindi yan ang hope. Amen? Hope is a necessary partner of faith. Partner po yan ng pananampalataya. Now, tingnan natin, explain pa yan more. Okay, next. Faith is not mental assent. Ayun. Pinapakita ko muna sa inyo what faith is not. Faith is not hope. Tandaan nyo. Pangalawa, faith is not mental assent. Yung tinanggap mo na lang, okay, in-approve na lang, sige lang, in-agree. Many will mentally agree that the Bible is true. Tama, hindi? Faith is not mental assent. Tandaan po ninyo ito. Ang pananampalataya hindi nanggagaling sa isip. Hello? Hindi nanggagaling sa isip ang pananampalataya. Kaya sabi niya, hindi mental assent yan. Maraming tao na naniniwala at nag-agree sa Bible. It is true. Pero it is not faith. It is not hope. What is faith? Next. Faith is a matter of heart. Yung pala eh. Hindi sa isip nang gagaling ang pananampalataya, sa puso. Sa puso. Amen. Sa puso yan. Tingnan natin ha. 11, 23 and 24. Mark. Ano sabi doon? Verse muna. Tingnan natin. Ha? Ano sabi ng verse? Tingnan po ninyo. In Mark chapter 11, 23 and 24. Mark chapter 11. Bakit ang layo naman? Genesis 15. Mark 11, 23 and 24. Okay? Ayan na. Tingnan nyo. Verily, verily, I say unto you, that whosoever will say to this mountain, be thou removed, and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Ayun. Ano sabi niya? But shall believe that those things which he hath said shall come to pass. What? He shall have whatsoever he saith. Anong sinasabi diyan? Ang pananampalataya po nagsasalita. Sinasalita mo. You declare it. Hello?
Ha? Verse 24, tuloy. Wherefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray. Ang pananampalataya, naghahangad din. Pag ikay nananalangin, na ano? Na ang iyong pinapanalangin ay mangyayari. Hindi ka lang nagsasalita. Kung di dinidesire mo, abang klase yan. Hindi ka sabi, Panginoon, sana po, sagutin mo dalangin ko. May sana po eh. Doon pa lang nagda-doubt ka na. Hindi ganyan. Kundi ano? Nandyan yung bundok na yang imposible na yan. Idideklara ko ikaw'y lilipat. Aalis! Di nagsalita. Then you desire, mangyayari yan because nanampalataya ako sa Panginoon. Na ito'y mangyari ayon sa sinabi ng kanyang mga salita. Amen? Ganyan yung sistema. What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Pambihira. Yun ang mga pangungusap na hindi kailanman dapat alinlanganan mo. 25. Saan siya? Ano sabi sa verse 25? And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your fathers also which is in heaven may forgive your trespasses. Kaya dyan po, ang hadlang ng pananalangin ay hindi ka marunong magpatawad. Baka may kaaway kayo. Kahit ano pang prayer nyo, wala. Bakit may katunggali kayo, may hindi kayo kasundo. Wala, hindi ubra. Kaya kayo malinis puso, no? Malinis ang puso, positibo yung puso. You say it, and then you believe it, then what God will do according to His promise, then you expect it. Tama? Amen? Kaya doon po, tingnan ninyo, balik tayo doon. Okay? Faith is a matter of heart. Faith both believe and speak. Okay? You speak. You must declare something. Ha? Pero hindi lang declare na wala kang ginagawa. You must yearn, you must yield, you must desire that what you have said, it will be happening through the promise of God. Kung minsan, itong mali, nagsabi ka nga, ang dami ko narinig na nagdi-declare, hindi naman nangyayari. Anong dahilan? Kaya di-declare it in their own words, pero wala namang claim na ito, ang Diyos ang gagawa niyan, hindi ikaw. Karamihan kasi, pag nagdi-declare, it seems sila ang nagmamagnify, sila ang nag-glorify. Hindi it must be God. Bakit po? Because nagtiwala ka sa pangako ni God. Hindi sa magagawa mo. Hello? Kayo, ang liwanag ng sinabi, believe. Saan ang biliban mo? Yung sinabi ng salita ng Diyos, biliban mo. Hindi biliban mo, ang lakas ko. Hindi biliban mo sinabi mong declaration. Hindi You must believe what the Lord says in His Word. But hindi yung sarili mo. Na para bagang pag nagkaroon ng katugunan ang panalangin, ang galing ko talaga kasi ako ang nagdeklara niyan eh. Babay, pambihira. Ang deklarasyon ni God, hindi deklarasyon mo. Kaya maraming declaration na hindi nangyayari. Bakit po? Kasi believe doon sa declaration niya, hindi doon sa sinabi ni God. Nagagawin niya. Pag ako ba'y magdideklara, ang ibig ba sabihin, paniwalaan ko deklarasyon ko, ang sinabi ni God dito, ang siyang hindi ko papaniwalaan. Hindi Huwag mong paniwalaan ang deklarasyon mo yan, walang kwenta yan kung hindi kikilos dito si God. Kaya ang pananampalataya mo dito sa declaration ni God. As He promised in His Word. Amen? Yun ang sistema. Okay? Speak on the mountain. Tingnan niyo po, doubt attack your head. Doubt attack your thinking. Kaya po, ang pananampalataya hindi gagaling dito sa utak. Dahil kung dito sa utak manggagaling, nagda-doubt karamihan ng tao dito sa utak. Ang doubt wala sa puso, nandito sa utak. Amen? Kaya ang pananampalataya, hindi sa utak, nandito sa puso. Amen? So, tingnan ninyo, baka maya declare kayo, nandito pala ang basis nyo dito sa mind, hindi naman pala sa puso. Di obra. Your head, your thinking. He said, doubt not his heart. Hindi ka dapat
aalinlangan. John 20, 24 to 29. Tingnan natin ito. Thomas, one of the 12, called Didymus, came not with them when Jesus came. At anong nangyari? The other disciples therefore said unto him, alam mo, Thomas, kita namin ng Panginoon. Ha? Sabi ni Thomas, except I shall see in his hand and the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Biro mo, disciples na. Ay, hindi ko maniwala. May testimony yun ng mga kasamang disipulos. Wala kasi si Thomas. Absent kasi. Pakinig kayo maigi. Ang mga pala absent na membro, laging nagda-doubt. Ulitin ko. Para yatang may tinamaan. Walang nag-amen eh. Hello? Ang pala absent na membro, laging nagda-doubt. Bakit po? Hina pananampalataya. Kaya huwag kayong magpala-absent sa 2021. Kung kayo naging pala-absent sa 2020, okay na lang yan. Palipasin na natin yan. 2021, bumawi naman kayo. Hello? Amen? Sikapin naman ninyo. Kunti na lang. Mag-amen kayong nasa bahay. Type lang. Amen? Opo. Alam nyo talaga totoo ito. Once na ikaw ay hindi consistent, saturated sa sa pagbabasa, sa pakinig ng salita ng Diyos, you will not be under the sound of the preaching of God's Word. Sooner or later, manghihina ka sa pananampalataya at mangyayari. Magda-doubt ka. Yan ang palatandaan ng mahina na pananampalataya, doubting. May amen dapat. Okay? Pag pinabayaan mo yan, yung doubt na yan, sooner or later, magpuproduce yan ng unbelief na. Wala na, nawala na, nalayo na. Amen? And after 8 days, ang bihira. After 8 days, again, his disciples were with him. And Thomas with them. After 8 days, no? Pero alam nyo, sabi ni Thomas kasi, Lord, sabi niya sa mga disciples, hanggat hindi ko, amen, na ilagay yung daliri ko doon sa kanyang tagiliran at saka, di ako maniniwala. Tapos, makinig kayo, Maggie, 8 days pa ang tinagal. Sabi ko, ano kayang ginawa ni Thomas within 8 days? Nanampalataya kaya siya? O within 8 days, si Thomas nagda-doubt. 8 days of doubting. Isang linggo. Kasi sabi niya, hanggat di ko na, di nagda-doubt. Gusto niyo isang linggo nagda-doubt kayo? Mangyayari kaya ini? Ano kaya ito? Anong mangyayari dito kaya? Paano kaya? Ako'y naniniwala, pag nagda-doubt ka, mag-worry ka. Pag nagda-doubt ka, masistress ka. Hello? Pag nagda-doubt ka, ay hindi ka makakain. Pag nagda-doubt ka, hindi ka makatulog. Pag nagda-doubt ka, may anxieties ka. Hello? Kaya sabi ko, kawawang Thomas, 8 days. Kaka 8 days, nandun si Thomas. Ano kayang purpose ni Thomas? Bakit nandun siya? Tamang motibo, tamang intention. Ano kaya? Tingnan ko nga, doubt pa rin. Tingnan ko nga, magsisimba nga ako. Tingnan ko nga kung totoo. Hello? Nagpakita ang Panginoong Jesus. Kaagad-agad. Sabi ng Panginoon, peace be unto you. Bakit kaya peace be unto you? Alam nyo, talagang ang preaching ng Panginoon matindi. Bakit? Si Thomas walang peace. Peace be unto you. May isa talagang pinatatamaan si Lord, no? Alam mo, pag ganyan po talaga, pag ikay may nagawang hindi tama, talagang lagi kang magsentro. Lagi mo sabi, pinatamaan na naman ako ng Panginoon. Hello? Peace be unto you. Isang linggo si Thomas walang peace. Puro doubt eh. Peace be unto you. 26. Ano sabi? 27. Then saith he to Thomas, pambihira.
pagkasabi ni Jesus Christ, peace be unto you, Thomas! Halika dito. Amen? Halika dito. Tusukin mo itong butas. Ha? At siya, lagay mo dito sa tagliran. Hello? Bakit po? Ang ating Diyos siyang nagpapawi ng doubt. Hindi ka po tao. Thomas, sige. You know what, mga kapatid ko? Di ko alam kung sa 2021 magda-doubt din kayo. Kasi, tandaan nyo, si Thomas ay tao. Kayo ba? Espiritu? Tao? Baka. Kaya, sabi ko nga, harapin natin ang 2021 na malakas ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Sa tao, naku. Put it here. Okay? Gusto mo to see is to believe. Gusto mo experience ito. Ilagay mo. At sabi niya, and be not faithless, but believing. Inisip-isip ko kaya 2021 kaya. Ilan kaya sa mga membro maging faithless? Sana hindi kayo. Pero magandang mensahe ito. Pambungad to. Amen? Amen? Ano sabi niya? Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Yung declaration na yan, importante. Lord, you are in control. You are our God. Di na ako magda-doubt. Hello? At wala na kayong makita. Hindi kayo maigi. Lagi sinasabi natin, si Thomas, ang palayaw ni Thomas, doubter, 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 doubter. Tanong, si Thomas ba, the rest of his life, become doubter always? I don't think so. After this, Thomas was no more a doubter. But what? He is already a believer. At yan ang kakailangan. Kung minsan padaanan tayo ng Panginoon ganyan para ma-realize natin yung kahinaan natin. Amen? Amen? Now, balik tayo na doon. Doon na. Ang mundo, ituturo. Sa mundo, turo ng mundo yan. To see is to believe. Seeing is believing. Yan ang world. Pero sa Panginoon, hindi. Baliktad. Believing is seeing. Manampalataya ka, makita mo. Wala kang pananampalataya, wala kang makita. Amen? Ang mundo, to see is to believe. Pag nakita ko, manampalataya ako. Thomas yan eh. Yan ang doubter. Pero yung taong nanampalataya, kaibahan. Believing is seeing. Kaya makikita mo paano kikilos ang Diyos kasi nanampalataya ka. Paano siya maggagawa at kikilos behind. Yan ay una manampalataya ka and you will see. Ganon ang sistema ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng baliktarin. Ano ang sabi yan? A healthy habit for a higher work. Gusto nyo na kaiba ang dating nyo? Believe muna. You must believe strongly. You must believe stronger than before and see. Pag yan ay hindi mo gagawin, nandoon ka lang sa trabahong mediocre na Kristiyano. Hindi tutubo, hindi lalago, hindi lalaki, hindi titibay, hindi mag-i-explore ang pananampalataya mo at ikaw ay hindi lalago sa pananampalataya mo. Kaya anong gagawin? Harapin natin 2021 pero may pananampalataya at ang pananampalataya lumalago. Hindi ka magtitiwala sa magagawa mo lang. Yes, kinakailangan may gagawin tayo, may tatrabahuin tayo. Pero kung wala si God, hindi natin ma-accomplish ang ating gagawin. At hindi mag-victorious yan. Hindi maging successful yan, wala si God. We can produce our own progress. Pero tandaan niyo po, ang progress ni God, kaiba. It is beyond. We think. It is beyond our imagination. Katingnan nyo ang mga accomplishment nyo. Karamihan dyan, sarili nyo lang lakas yan eh.
Pero kung makakita ka ng accomplishment na trinabaho mo, tapos higit doon sa magagawa mo, trabaho ni God yan. Hindi trabaho mo. Karamihan ng mga tao, sasabihin nila, kumilos si God, ang bait ni God sa akin. Teka muna, tingnan nyo muna. Is what happened really beyond your accomplishment, beyond your capacity? Kung within your capacity lang yan, hindi gawa ni God yan, gawa mo yan. Pero pag go beyond yan, that is how God works na. Naunawaan nyo ibig sabihin? Amen? Sabi nagtrabaho, okay, nagtrabaho, nag-aral, nakakuha ng 95 ang grado. Salamat kay God, nakakuha ako. Hoy, hindi gawa ni God yan, ginawa mo yan, kaya ka nakuha ng 95. Tama? Hello? Amen ba? Pero kung na-perfect mo, na hindi ka man perfectero, aba, iba ito. Nag-aral ako, yes, pero tinulungan ako ni God. Kaya ako na-perfect. Kasi hindi naman talaga ako nagpe-perfect. Tama, hindi? Naroon niyo ibig sabihin? Mga kapatid ko, tatandaan nyo yan. Healthy habit. Kaya, if I want to aim for a higher dream, a higher work, kinakailangan, tatrabahuin ko yan, pero hindi ko yan maaabot at hindi yan maa-accomplish kung wala si God. Ang Diyos na ang mabigyan mo ng kaluwalhatian. Tama, hindi? Pero kung sa'yo lang, within your capacity lang at nangyari yan, pasalamatan mo na sa Panginoon yan. At least mayroon kang kapasidad na Kanyang ibinigay. Pero wag mong i-ascribe sa Panginoon ang mga bagay na hindi naman imposible kaya mong gawin. Kasi yan lagi ang mali ng mga tao. Gamitin niya ang Panginoon, kunyari, na ang Panginoon ang kumilos, pero siya naman talaga ang gumawa noon, hindi naman si God. Nanawahan niyo ibig sabihin? Ako'y naniniwala, makinig kay Maggie, ang trabaho ng Diyos ay ito. When God works in you, He will always do a miracle. Gawa ni God yan. Pero kung normal lang, ay wag mo na. Amen? Huwag mo nang sabihin kay God ito, pasalamat kami na ang Diyos ay tumulong sa amin, pero ito ang kapasidad namin. Hello? Pero hindi naman kami magkaroon ng ganitong pangyayari kung hindi kami rin tinulungan ng Diyos, pero it is not really as impressive, as miraculous as it is, because it is within the level of our abilities and capacities. Amen? 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 Ganun lang. Para mailagay natin sa tama. Okay? Now, faith is a matter of heart. It is not a matter of mind. Okay? Now, ito, dagdagan natin yan. Number 1, faith is the decision to do what God asks based on the inner conviction that God does what He says. Yan po yan. Ang pananampalataya ay desisyonan mong gawin. Nakabase saan? Sa inner conviction. Ayon sa sinabi ng Panginoon. Ano sabi niya? It is impossible to please God. Everyone that must come to God must believe that He is. And that He is a rewarder. Kaya yung word na He is, tandaan nyo, He is a great God. He is not an ordinary one. Amen? Kaya doon sabi, God is great. He is the great God. Ano pa? He is a rewarder. He is not only a great God, but He is a good God. He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya nakikita natin mga kapatid, na ang faith na yan ay kailangan desisyonan mo na gawin. Kung anong lililid ni God. Kaya lagi yan sinasabi ko, leading ni God ang sundin nyo, ang gawin nyo. At hindi kayo bibiguin ng Panginoon because pag leading niya yan, tutulungan ka niya. Amen? Okay. Next. Faith is always have an object. Tandaan nyo po. Tandaan nyo po ito. Ang totoong pananampalataya may totoong object. Pag may pananampalataya ka, minali mo yung object mo, walang kwenta yung pananampalataya na yan. Because true faith,
has the right object. The object of faith makes all the difference in this world. Come on! Ang object ng pananampalataya mo, yun ang magbibigay ng ano man. Pwede po ang object mo ay material. Pwede ang object mo, trabaho mo. Pwede ang object mo, magulang mo. Pwede object mo, anak mo. Pwede object mo, pera mo. Pero that is the wrong object. Amen? That is not the right object. We should choose to act based, what? On God's person. On God's promise. On God's presence, in God's power, and in God's past performance. Kaya lang po malakas ang loob ko eh. At malakas ang loob nyo. Malakas loob ang simbahang ito. Bakit po? Because napatunayan na natin paano kumilos si God. In the past. At doon natin binabatay paano siya kumikilos. At hindi sa ating magagawa lang, kundi sa magagawa niya, pabor sa atin. Amen? Nakabase yan doon. Kaya wag niyong kakalimutan yan. We should choose to act based on God's person. Who He is. The Almighty God. Based upon His promise. Based upon His presence. Based upon His power. And based upon the past performance that we have experienced in this church. And in the ministry. And in your families. Amen? Doon natin ibabase. Amen? The more we know Him, the stronger the faith is. Lalong nakikilala mo ang Diyos, lalong pinapakita ng Diyos ang kanyang great and mighty things sa iyo, lalong titibay ang pananampalataya mo. Lalong lalakas. The less data, the more difficult to trust. Alam nyo, pag hindi nyo napatunayan, si God na kumikilo sa buhay nyo, less din ang pagtitiwala nyo sa Kanya. Hello? Kaya the more na mata-challenge mo si God, the more na napatunayan mo, the more na marami siyang ginagawa, more data, more trust, stronger. Anong sabi sa Psalms chapter 40 verse number 4? Anong sabi niya? Blessed is the man that maketh the Lord his trust, and respected not the proud, nor such as turn aside to lies. Mapalad ang isang tao na ang Diyos ang kanyang pinagtitiwalaan. At hindi siya bubiguin ng kanyang Diyos. Amen? Okay? So, tatanda na, warning po, warning to, warning. Warning, tatandaan nyo to. Warning ito sa lahat. Ano yung warning? Mayroon tayong tendency na tao na rather na pagtiwalaan natin ang Diyos, ang pinagtitiwalaan natin, sarili natin. Ingat. At kung minsan nagtitiwala tayo sa tao, ingat. Nakasaad na, sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8. Anong sabi niya? Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and make it his flesh, make it flesh his arms. Hindi ka dapat magtiwala dyan sa kakayanan mo. And whose heart departed from the Lord. Yan ang malungkot. Wala nang puso niya sa Panginoon. Lumayo na sa Diyos. Nagtiwala na lang sa tao, nagtiwala na lang sa kanyang makakayanan. Anong sabi sa verse 5? Verse 6, for he shall be like the heat in the desert, and shall not see them good cometh. Yung heat in the desert, alam na ninyo yan, kung ano yan? At sabi niya, you will not see good coming, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Yung lugar, na kung mapapunta ka dun sa lugar na walang production. Unproductive. Hello? Bakit to? Tandaan nyo ito. Ang isang buhay ng Kristiyano na hindi naging productive, tingnan nyo, baka ikaw nasa disyerto na. Ginagawa mo na lang yung buhay mo. Pakitang tao na lang. Kunyari, ikay naglilingkod sa Diyos, pero wala kang production. Paglilingkod mo, kulang. Tandaan nyo po yan. Napaka-importante niyan. Maybe ang buhay mo is so dry, just maraming tao na kuminsan sa paglilingkod, kailangan ka pang pilitin maglingkod. Pilitin ka ng nanay mo, pilitin ka ng lola mo, pilitin ka ng kapatid mo maglingkod. Pilitin ka ng kaibigan mo. Is that the right kind of paglilingkod? Kung baguhan ka lang, maybe. Pero kung ikaw matanda na, hindi ka na dapat i-push na maglingkod. Hoy! Simba ngayon! Gising!
Nasubok niyo ba? Na time na ng pagsisimba. Kay nakabaluktot pa. At kung di ka sisipain, hoy, gising na, gising na, gising na. Miyerkules ngayon, Sabado ngayon, Linggo ngayon, hoy! Ganyan ba ang klaseng paglilingkod? Pag ganyan, baka mamaya, puso mo wala na, napilitan ka na lang maglingkod. Kasi may nag-push sa'yo. What if those somebody that are pushing you to serve God will one day die and no one will push you to do it? Will you do it? Willingly? Amen? Tingnan nyo. Bakit ho? Yung nandoon ka na sa wilderness, places in the wilderness, in a salt land, not inhabited. Ala na. 7, blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Amen? Mapalad pa rin yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Mapalad pa rin ang mga tao na kung saan ang pinanghahawakan pangako ni God. Amen? Amen? Okay? Now, balik tayo doon. Okay, kaya be careful in trusting. The right object is only one. The right object in our right faith is the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi tayo, hindi sino man, hindi ibang tao, si God lang. At pag kay God ang trust mo, lahat ng taong nakapaligid sa iyo will be used by God as His channel of blessing. Hello? As you trust God, God will make sure that you will find favor in the sight of men. Bakit? Because God is place of your life. At pag ganyan ang mga believers, people around us will trust us more. Bakit? Alam nila na ikay tao may takot sa Diyos, hindi ka magluluko, hindi ka gagawa ng anumang kalukuhan laban sa Panginoon. Hello? Na ano? Ikakasisira ng testimony mo. Amen? Kaya napakahalaga sa akin, hindi pera. Ang importante sa akin ay tiwala. Una, 2 tiwala yan na kailangan approve. Ano yon? Pinagtiwalaan ka ng Diyos, importante yan. Paano ako pagtiwalaan ng Diyos? Ang buhay ko dapat maayos. Ang buhay ko dapat malinis. Bago ako pagtiwalaan ni God. Amen? Pag pinagtiwalaan ka na ng Diyos, ang mga tao sa paligid magtitiwala din sa iyo. Kasi alam nila ang buhay mo. You will have a good testimony around. And with that, mga kapatid, double trust yan. Amen? Double trust. Trust from God and trust of people. Bakit po? Yung taong nagtitiwala sa iyo ay ito. Naniniwala sila na hindi mo lulukuhin ang Diyos mo, kaya hindi ka rin nila paglulukuhin. Amen? Pero pag may tao, na kapwa-tao niya niluluko niya at wala siyang takot, maniwala kayo, hindi din nagtitiwala sa Diyos yan. Because hindi siya careful sa kanyang testimony. Amen? Hindi niya pinapalagaan ang kanyang patutuo. Importante wala yung patutuo natin. Tandaan niyo po, ang patutuo natin, importante yan sa harapan ng mga tao. Bakit? Sabi ng Bible ay ano? Let your light so shine before men that they may see your what? Good works. And what? Glorify your Father which is in heaven. E paano pag hindi nila nakita ang mabuting pamumuhay ko? Pag hindi nila nakikita ang katotohanan sa buhay ko? Pag hindi nila nakikita ang malinis na buhay, pag hindi nila nakikita ang totoong buhay ng Kristiyano, how can they believe? Paano ko sila maakit sa Panginoon? Amen? Kaya ang trust ng tao nakabase sa ating patutuo. Pero kailangan ang patutuo natin una sa Diyos. Because pwede nating maluko ang kapwa, pero hindi natin pwedeng lukuhin si God. Amen? Kaya ganyan ang pamumuhay ng isang mananampalataya. Why? Because we want God to trust us with more. Hello? Next. Faith is based on data fact. Tandaan niyo po, lalong lalakas ang pananampalataya mo kung daming experience mo tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Nakadata yan. Gaano karami? Ay nako,
Pag masyadong marami na mga kapatid, hindi ka na natatakot mag-step out by faith. Why? Because nasubok mo na eh. Subok ko na si God mula pa noong unang panahon. Faith is based on data fact. Number 4, faith cannot be measured in terms of more or less. Makinig kayo maigi. Hindi ko mo malaki kita mo ngayon, may faith ka. Or hindi din ko mo, maliit kita mo ngayon, may faith ka. Hindi nakabase doon. Hindi nakabase sa gawat. Tapos ano yung masagana? Gawat at saka masali. Hindi nakabase dyan. Hindi nakabase sa marami o kunti. Hindi. Hindi nakabase. Faith cannot be measured in terms of more or less. We either believe or we don't. Ganun lang yan eh. Hindi nakabase dyan. Minsan kasi binabase, ay, yan, yumaman yan, kaya may pananampalataya. Paano kung di yumaman? Ibig ba sabihin, wala siyang pananampalataya? Trinabaho niya naman, ginawa niya naman lahat. Kaya hindi nakabase sa material. Hello? Amen? Ito, faith. Ito, paano ma-measure? Faith may be measured in terms of stronger or weaker. Bakit doon kay Abraham yan eh? Doon sa binasa natin. Saan yon? Romans chapter 4. Ano sabi doon? Tingnan natin ha. Tingnan natin. Ipakita ko sa inyo. Okay? Who against hope believe in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so thy seed shall be. Tandaan nyo, ang pangako ng Diyos kay Abraham, hindi lang magkaroon ng anak, kundi magkaroon ng sobrang daming lahi. Pero by that time, wala pa. Amen? Tuloy. Tuloy. And being not weak in faith. Ang tindi. Okay? He considered not his own body now dead. Hindi na pwedeng manganak. Wala na. Nag-uusap kayo ng mga kapatid ko, tawanan eh. Usap yung mga babae. Kasi ang pinakabunso namin, naging 40 years old na, more than. Sabi, sige, usap-usap siya. Siyempre, mga babae. Pinag-upusan niya, siguro kaya nagkakaganyan, nasi-stress ka, wala ka namang iniisip na ano pa man. Dahil sa menopausal age. Menopausal age. Usap-usap sila mga babae, menopausal age. Tapos bigla akong nagsalita. Pasensya na kayo. Wala akong mabigay na advice sa inyo sa menopausal age. Kasi wala naman po sa akin, di naman ako nagmi-menopause. Tapos tawanan sila. Hindi, pinapatawa ko lang kayo. Mga kapatid ko. Okay? Bakit ho? Pambihira. Dito po, nais ko sabihin sa inyo, kasi menopause eh. Si Abraham dito ay nasa menopausal age na. Mayroon palang menopausal age, no? Lalaki, ayan, no? Hindi na obra. Amen? He's dead already. Sabi. Ganun pala, pwede din pala maging ganun. He considered not his own body now dead. Di na po pwede. When he was about 100 years old, nako, ilang taon na si Abraham? 100 years old na wala pa rin yung promise. Ang tagal naman. Yan ang sabi ko, inabot na si Abraham sa pangako ng Diyos, siyam-siyam. Ano ibig sabihin ng siyam-siyam? 99 years old. Wala pa rin, wala pa rin. And hindi lang yan, neither yet the thinness of Sarah's womb. Pati si Sarah patay na rin ang womb. Menopause na rin. Tuloy. Ano sabi? Hindi weak in faith. He staggered not at the promise. Hindi man lang nag-doubt. Inabot na ng siyam-siyam. Hindi man lang. Kaya alam, maniwala kayo. Lagi kong sinasabi, pag kayo manampalataya sa Diyos, it doesn't matter kung gaano katagal. When God promised, it will fulfill no matter how long it would be. Kaya po ang ating pananampalataya sa Diyos, 100% kompleto dapat, solid dapat ang pananampalataya natin sa Diyos. Bakit po? Hindi kailanman mag-fail si God eh. Sa tao, lagi kong sinasabi, huwag kayong magbigay ng 100% trust sa pangako ng tao. Pwedeng magbago yan. Pwedeng ma-fail yan. Tao yan eh. Marami nang nangako dito sa simbahan na ito. Ako ang magtutulong pagdating na ng araw. Akong ganito, akong ganyan. Tingnan na lang natin kung mangyayari. Bakit? Sa tao po, mahirap
na ipagkatiwala mo yung 100%. Pero ang hindi ko maintindihan ay ito. Makinig ko, Maggie. Bakit? Baliktad. Pag sa tao tayo nangako, pag sa tao nangako, ang tao nangako, binibigay natin 100%. Na lagi naman tayo nabibigo. Pero bakit sa Diyos? Mag-aalinlangan ka pa. Na para bagang, hindi na nga, nangako si God, I will open the windows of heaven pag faithful ka sa tithing. Pagkatapos hanggang ngayon, di ka pa faithful. Nangako si God na pag ipopulfill mo ang iyong promises, ibabalik niyang 100% or more interest. Pero marami pa rin ang nagdadaw. Diyos nang nangako. Kaya dahil ko sinasabi, hindi ko maintindihan yung tao. Kahit na believers. Believers na, pero unbeliever pa rin. Ano ang ibig sabihin? Believers na, saved ka na. Pero unbeliever ka pa rin when it comes sa mga finances. Sabi nga, binigay na nga ng Diyos sa atin ang pinakamaganda sa Kanya. Will He not give us all things for us to enjoy? He will. So ano ang gagawin natin? 100%. Mag-trust tayo kay God. Yun lang ang ni-required, hinihingi ni God He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. Yan ang gusto ko dyan Giving, tingnan nyo, pag strong ang faith, anong mangyari? Giving glory to God. Sana, bawat isa sa atin, sa 2021, masabi dyan, He staggered not at the promise, but he was strong in faith. And it give glory to God. Amen? Yan lang po. Kahit na yan lang makumples mo, okay na yan. Hello? Kahit yan na lang ang panghawakan mo, ayos na yan. At pag nangyari yan, mga kapatid, bihira. You will see beyond your dreams kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Okay? Giving glory to God. Pag ano? Strong ka in your faith. Now, kung strong ka ng 2020, sana po stronger ngayon. Amen ba? Amen ba? Balik tayo doon. Balik. Sige na. Faith may be measured in terms of stronger and weaker. Tandaan nyo yan Because 2020, dyan imi-measured kayo. Kung stronger ang faith mo o weaker ang faith mo. Stronger conviction that motivates more confident in action. Alam niyo ba, sabi na, Pastor, bakit ang lakas ng kuha mo, dating mo? Alam niyo, simple lang yan Hindi naman talaga akong malakas Mahina din ako Kaya ang lakas lang ang pananaw ko, pananampalataya ko. Kasi doon ako kumukuha, saan? Sa Diyos Kung sa akin, wala naman Amen? Lahat maging kabiguan lang yan. Pero yun ang kailangan stronger conviction. Kailangan malakas ang paninindigan mo. Kailangan malakas ang motivation mo. Kailangan malakas ang confidence mo. Sa Diyos ka kumukuha ng lakas, hindi sa magagawa mo. Amen? Faith requires some action on my part that demonstrate my trust. Doon ako. Bakit na naman magte-take tayo ng promises natin sa 2021? Because doon tayo babase. Amen? Na ano? Faith requires some action on my part that demonstrate my trust. Sabi ko, sa commitment ko this year, 2021, ang mga commitment ko sa Panginoon, tataasan ko pa. Sabi ko sa Happy Birthday Jesus, gagawin ko na yan. Sa Happy Birthday Jesus ko, 20,000. Sa Happy Birthday Church ko, 20,000. Sa aking first fruit giving, I will give 2022, January, 100,000. Paano mo gagawin yan? Saan ko gagawin yan? Saan ko kukunin yan? Di ko alam kung saan ko kukunin. Pero alam ko, mag-iipon ako. At ngayon, nag-iipon ako. Wala lang nagsasabi. Oo, nag-iipon ako, pakunti-kunti. Bakit? Ang laki ng goal ko, mga kapatid. Dati 150,000. Maliban sa tithes and offering yan. Paano ko gagawin yan? Alam ko may gagawin si God. Hamunin ko lang ang Panginoon. Kikilos siya. Bakit po? Dahil sa Kanya ako kukuha ng lakas.
Sa Kanya ako kukuha ng pamamaraan. At marami siyang nakalaang pamamaraan in a very little way kung paano. Ang kailangan ko lang, magtiwala lang sa Kanya. Yun lang. So, anong gagawin? Ipon na. Ipon na. Amen? Ipon na ngayon. Tuloy lang ang pag-ipon. Hindi ako magwawaldas. As much as possible, kung may maipon ako, iipon ako. Kahit na ako ay, sabi nga anong pagkain dyan? Okay na yan. Simple lang pagkain. Hello? Itlog sa umaga, itlog sa tanghali. Wag lang boiled. Ay, wag lang prito. Boiled lang. Okay na yan. Ha? May salabat. Okay na. Ha? With turmeric, with ano yung tawag? With lemon. Okay na yan. Bakit po? Hindi ko naman kailangan kumain ng maraming kanin. Bakit? Lumalaki na naman ang tiyan, oh. Kinakailangan nito, paliitin. Amen? Oo. Oo. Ganun lang. At may DXN kang kape, okay na yan. Solve na ang buhay. Bakit po? Be satisfied. Pero ano, pag mayroon ako, iipunin ko yan. Sa pangako ko sa Panginoon una. Makinig kayo maigi. Ang ipon ko po sa buhay ay ito. Ang ipon ko po sa taong ito ay ipon ko sa pinangako ko kay God. Lahat yan, kaipon. Kaya sabi ko, Panginoon, walang magkasakit sa amin, please. Walang rimalasyo sa sasakyan. Walang masira. Para yung aking iniipon, wag mabawasan. Amen? Ha? Pero saan ko yan? Iipunin ko sa sarili? Hindi. May pangako ko kay God. Kailangan unahin ko yun eh. Pag inuna ko pangako ko sa Panginoon at nauna lahat yan, ha? Naniniwala ako na hindi gugutumin ng God ang aking pamilya. Una lahat ang gawain. Naniniwala ko na hindi kailanman. Nangako na si God, I was been young and now I'm old, but I have seen, saan ba sa Psalms? I have never seen the righteous forsaken or his seed begging bread. Hindi po maghihirap ang lahi mo. Pag si God ang inuna mo. Hindi ho eh. In fact, maraming tao tumitingin sa akin, sa amin, sa pamilya ko na mayaman kami. Tsetsura. Tsetsura naman talaga. Nakasuspender ka ba? Ang taga ganito eh. Tsetsura. Tama, hindi. Amen? Pero ano? Sa akin kasi ang priority ko talaga, Panginoon eh. Una, gawain. Expenses sa gawain, una yan. Hindi expenses natin sa pamilya. Pag wala kaming pagkain, manghihingi kami sa mga membro. Yun lang naman ako eh. Ganun lang ako kasimple. Opo. Bakit? Kasi pag inuna mo si God, proven and tested na yan for many, many years. Hindi talaga magkulang. In fact, alam nyo, sa maraming mga taong hangad ng hangad, mauuna sila, makaka-accumulate nilang hinahangad nila. Pero ang tanong, anong dangal mo? Na-accumulate mo lahat ng hinangad mo, pero hindi ka naman matapat naglilingkod kay God. Sige. Di ba na ako wala? Kontento naman ako with what I have. Pero what if God will one day give you what you desire beyond your wildest dream? Sige. Bakit? Inuna mo kasi isa eh. Yun ang mas blessed, mga kapatid ko. At lahat ng tao titingnan, ganyan na ba yan? Bakit nagkaganyan? Kasi yun lang ang nais kong mangyari. Inuna kasi ang Panginoon eh. Kaya hindi hinuli ng Diyos. Maraming nauna sa Kanya nahuli. Pero maraming siyang nahuli, nauna. Bakit? Gawa na ni God. Hello? Yun, mas masarap yun. Yes, mas maganda. At yan po ang nais kong ipakita sa inyo. Faith requires some action on my part that demonstrate my trust. Kung hindi ko lalakihan ang pagtitiwala ko sa Panginoon sa 2021, anong ma-accomplish ko? Nothing. But that's why ako po ay nag-goal na ganyan because yan naman ang feeling ko talaga, yun naman talagang inudyok ni God sa akin.
At sabi ko, gagawin ko po yan, Panginoon. Yan ang inudyok nyo. Then, mayroon kayong kapamaraanan paano ma-provide ang mga ito. Pero ang una ko, Panginoon, pag binigyan mo ako ng salapi, pag binigyan mo ako ng pera, mag-iipon ako, iipunin ko yan, iipunin ko yan. Hello? Amen? Wala nag-i-amen Oh, 150,000, mayroong 20% na ako nakaipon. 20%. Pastor? Oo. Hindi ako magtuturo sa inyo kung wala ako. Hindi ko ginagawa. Amen? Bakit po? Because naniniwala ko na pag inuna ko si God, sa lahat ng aking mga pinangako sa Kanya, hindi niya ako gugutumin at ang pamilya ko hindi. Marami pang ibibigay na blessing si God. Beyond what our thinking is. Yun lang yan eh. Pero dahan-dahan kong ginagawa. Bakit po? When God will give me an opportunity, makinig kayo mahigi, when God will give me an opportunity, ang una ko agad, kay God ito. Kay God ito. Opportunity dito, kay God ito. Hello? Amen? Pag ganyan ang mangyayari, madali lang. Madali lang. Maniwala kayo na August ng ating church anniversary, mayroon na ako nakahanda para dyan? August 2021. Nakahanda na ang pangako kong 20 mil para kay God. August pa yan. Pinaghahandaan ko yun, alam mo kung ano? Ang aking Happy Birthday Jesus. December. Wala ka pang first fruit, medyo malaki-laki yun. 100,000, kaya saan ko kukunin kayo? Excited eh. Kaya maniwala kayo, makinig kayo maigi. Excited ako, malaki ang commitment ko. Alam mo bakit? Kasi, bawat araw eh. Maku, may blessing baka ngayong araw, amen? Excited ka ba? Tara kayo, pamilya ng Panginoon. Sana po ngayong araw may maidagdag na naman, amen? Amen? May maidagdag na naman. Give me more opportunities. Give me more speaking engagement. Hello? Biro mo? Ngayong araw, may kinasal ako. May dagdag na naman. May ikakasal pa ako. Malay mo. Tapos sabi, bibigyan ako. Biro mo, may pandemya. It's impossible, mga kapatid. Pero paano gumagawa si God? Naku. You will be amazed what God will do. Hindi lang siya magbibigay doon sa dati mo nang tinatanggap. Hindi, may mga surprises, iba't ibang paraan. Kaya kinakailangan lang, magiging masigasig ka lang. Why is it necessary to live by faith? Number 1. Okay. It's the only way to God. Nais nyo na makalapit kayo lagi sa Diyos? Simple lang, it's the only way to God. By faith. Hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos kung walang faith. It's the only way to God. Number 2, it is the only way to spiritual maturity. If I want to be growing in my faith strongly, kinakailangan, living by faith ako. Hello? Nandyan yung verse. Hindi ko nakatingnan yan. Without it, you cannot please God. Kung walang faith, hindi ma-please si God. Amen? Gusto yung malakas ang pagtitinda nyo? Gusto yung malakas ang blessing ni God na dumarating sa pamilya mo? Ay, pambihira. Unahin si God. Amen? Ano pa? Whatever is not of faith is sin. Kasalanan kasi pag hindi ka manampalataya eh. Amen? Gagawa ka lang sa iyong paraan. Ito, only means of victory is through faith. 1 John chapter 5 verse 4. Basahin ko na yan as we close. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ang pananampalataya natin, na-overcome lahat dito sa mundo. Amen? Tandaan nyo yan, huwag nyo kalalimutan yan. 1 John chapter 5 verse 4, it is our faith that overcomes everything into this world. Last, only means of spiritual protection. Nais nyo ng protection. Gusto protektahan ng Diyos ang sarili nyo, ang kabuhayan nyo, ang mga buhay nyo, ang pamilya nyo, ang mga trabaho nyo, ang mga businesses nyo. Tandaan nyo ito. The only way of protection is believing on God. Believing on God. Have faith in God. 1 Peter chapter 1 verse 5. Ano sabi niya? Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Mga kapatid ko sa pananampalataya,
ang protection natin ay mula sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen? Last. Okay. The process of building faith. Andiyan, mayroon pa palang nakatira dyan. Pinakahuli na yan. Huwag niyong kaligtaan to, ha? Sagarin na natin to. Wala pa namang 7 a.m. PM eh. No? Wala pa. Wala pa alas 7, ayos na yan. Tapusin natin to. Una, the process of building faith ito, nanggagaling yan sa katotohanang na-acquired mo. Pinanghahawakan mo. Okay? It is a firm truth that inspires action. Nakasalalayan doon sa katotohanan na kung saan binibigyan mo ng action. Okay? Nagmo-move forward ka. Applied truth for your life. Pag ang katotohanan yan ay ina-apply mo sa buhay mo, yan, nabibuild up. Then, you act on the truth na ina-apply mo sa buhay mo. You act on it. Ikinabubuhay mo yan. Ano pa? Tested by action. Alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag kayong matakot pag sa 2021 makaranas kayo ng mga pagsubok. Bakit po? Design. Design ni God. Design ni Lord. Para huwag tayong magtiwala sa sarili natin, magtiwala tayo sa Kanya. Dahil hindi natin kakayanin kung wala siya. Amen? Okay? If I'm not living, I really don't believe it. Kaya pag wala kayong ginagawa, at wala kayong action na ginagawa, you don't believe it. But if you believe it, you will do some action. Tama, hindi? Because that is how the living person do it. They will prove it by their action. Amen? Because we live what we believe. Amen? Diyan magaling ang Baptist. Yan lagi sinasabi natin, yung Baptist, hindi lang nagdadakdak, nagsasalita. Kung di ikinabubuhay niya, salita niya. Because pag siya ay nagsalita, nababakapan niya ng buhay niya. At yun ang kaibahan sa iba. Amen? We do not only believe, but we live what we believe. Amen? We practice what we believe. And when we do that, we prove that what we believe is true. Because it is according to the Scripture. That is the base. The basis is the truth. Kailang malakas ang loob natin, kahit na maliit tayong simbahan. Malakas ang loob natin hindi humingi sa iba. Hindi magtiwala sa iba. Hindi magtiwala sa ibang bansa. Bakit po? Because ang dapat talang pagtiwalaan si God. Kung gamitin ng ibang bansa, so be it. Pero ako kasi, ang gusto kong gagamitin ng God, yung mga tao dito yung mga taong kakilala natin, yung mga viewers natin, yung gagamitin ni God para sa gawain natin. Bakit po? Dahil pag tayo magtitiwala sa Diyos, God will touch anybody. Ang nais ko, yung itinatouch ni God kasi, yun ang siyang padayaanan ng Diyos ng kanyang pagpapala. At pag pinadaanan ng Diyos ang pagpapala yan, makikita ninyo mga kapatid ko, na sila din mismo benefits on it. Kaya bilang isang pastor sa simbahang ito, mula noon hanggang ngayon, ang training at saka turo po natin dito, according to the Word of God, ay it must be the people of God that must be used by God, not others. At yan po ay a living testimony that we have proven for many, many years. We may be a small church, but we are a church who believe in God. And when God moves, miracle happens. At yan po ang nangyayari. At kailanman ang gagamitin niya una ang mga tao sa simbahang ito. Bakit? Because we are the one exercising the strong faith. And I pray and I hope that our faith this year will be more stronger than 2020. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Tumayo tayo at i-ask natin ang Panginoon sa kanyang mga salita at sa inyong dedication. Tingnan niyo ang inyong puso. Will you desire to have stronger faith this year? Must be exercised? Will you aim for a bigger faith? Will you aim for a great faith? Na sinabi ng Panginoon doon sa woman, Woman,
Great is thy faith. Bakit po? Because, sabi niya, Panginoon, yan yung babaeng ito, sinabihan ng Panginoon eh. Humingi siya sa Panginoon. Kumain siya doon sa dulang. Pagkatapos, sabi niya, aso lang ang gumagawa niyan eh. Kinakain mo yung mumu doon sa ilalim eh. Aso lang. Pero sabi ng babae, di bali na, Panginoon. Hindi ba totoo na yung alipin eh, nag-aantay lang naman sa dulang ng kanyang amo? Di bali nang tawagin akong aso, at least may makain ako. Di bali nang insultuhin ako sa pananampalataya ko. Dahil ito lang ako eh. It is the reality. I'm just as a person who trusts na kahit na sa mumu lang, Lord, kahit na mumu na lang, pwede na sa akin. Pero alam ba ninyo, ang sabi ng Panginoon, oh babae, ang tindi ng pananampalataya, no, I never seen this kind of faith here in this nation of Israel. Therefore, ang babaeng yun, mga kapatid, is a Gentiles. Katulad din natin. We do not deserve anything from God. But since we recognize, Lord, wala kami eh. Wala kaming magagawa. Ba't tulungan niyo kami? Nais lang namin magtiwala sa iyo. Nais ko lang magtiwala sa iyo ng lubusan, O God. Nais ko lang ipapractice ang pananampalataya ko na kahit ako, I do not deserve it. But Lord, I just want to believe in you na kung ano man ang iyong gagawin ay mangyayari sa amin. And certainly it happened. Mga kapatid, sa pananampalataya kung minsan, there would be times ng pananampalataya natin pagtawanan ng iba. There would be times that they will say, you're crazy, believing in your God. But you know what? The fact and the reality was this, that I have proven God was been so faithful for many, many years in this ministry. Until now, noong mga panahon na ang ministry ito ay kasagsagang lumilipad, ang daming membro dito, but I could not see God working. Bakit? Kasi kaya ng mga tao eh. Ang dami. Inalis ng Diyos ang maraming tao. Napunta sa zero, napunta sa konti, napunta sa mga kawawa, tuloy pa rin ako. Hindi ako nagsabing, Panginoon, tigil na ako. There would be times I think of that my family keeps on moving. Tuloy tayo sa paglilingkod. And we have proven God na hindi siya nagkulang hanggang ang gawain ito nakatindig uli. Sabi ko nga sa inyo, kung kinagat ko yung offer sa ibang bansa pwede. Pero hindi ganito. At wala kayo kung ako umalis. Pero hindi ako umalis. Nagpatuloy ako, kaya nagpasalamat ako. Nananatili ako dito at kayo ay inilagay ng Diyos dito. That I want this church to recognize, regardless of our fewness, kahit kunti tayo, kahit less ang kapasidad natin, nais kong ang pananampalataya natin ay lumakas pa, tumindi pa. Bakit? Dahil pag yan ay malakas at matibay, ako'y naniniwala, marami pang great and mighty things gagawin ang Diyos. Pabor sa atin, pabor sa ating kabuhayan, pabor sa ating mga next generation, pabor sa ating mga apo na, kung loobin ng God, pabor sa ating gawain. Bakit po hindi ko gawain ito? Gawain natin ito, gawain ng Diyos ito. Pero ano gagawin natin? We need to explore and we need to keep on moving on and become stronger in our faith to the Lord. Harapin natin ang 2021 na masasabi natin, malakas ang tiwala ko sa Diyos. Sa Diyos ako hahawak. Sa Diyos ako manangan. At gagawa ang Diyos ng pabor sa harap ng mga taong nakakakilala sa akin na hindi kailanman si God magkukulang.
because gagamit siya ng mga tao higit sa magagawa ko. If the Lord had spoken to your heart, face 2020 with a strong faith, stronger than before sa 2021. Will you come dito sa altar? Binata ka man, dalaga ka man, adult ka man, face 2021 with a stronger faith. He staggered not, sabi doon, being not weak in faith. He moves. Why? Because he believed that his God is not the God of impossibilities. To his God, all things are possible. He believed that his God is the unlimited God. And that is our God. We may be limited in number. We may be limited in our capacity, in our abilities. We may be limited in our finances. But God is the unlimited God who can give it all. Ano ang ating ipapractice? Stronger faith for 2021. Heavenly Father, Lord, I pray na ang mensahe ngayong gabing ito really help boost our faith toward you. Na Panginoon, walang sino mang makapapigil sa amin, walang sino mang makatigil sa amin, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa iyo. At walang sino mang pwedeng maglimita sa amin dahil kayo ang Diyos na aming pinagkukunan ng aming pagtitiwala at kayo ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng haharapin namin na buhay sa 2021. Gamitin nyo ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na paraan upang ang buhay namin will just be able to pass through and improve sa 2021 at maraming in-stored blessing for all of us dahil ang tiwala namin ay wala sa amin, ang pananampalataya namin wala sa tao, sa inyo, pero kayo'y gagamit ng mga tao upang ang aming pananampalataya will be solidified because as we move, you will move for us also. Thank you, O God, for the message. And Lord, I pray that ito'y baunin namin na may katapangan at mayroong determinasyon na kami ay susunod sa inyong mga salita at aming di pababayaan ang aming paglilingkod at ang aming pagtitiwala ay sumisige dahil alam namin sa dako paroon marami pang mangyayaring mga bagay na hangad nyo aming maranasan at mangyayari sa aming mga buhay. Salamat o Diyos. Kiniklaim ko ang lahat ng ito na inyong gagawin. For this will we pray in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen.